Mga kwento ni Felmo. Doon na natili si Tandang Karing. Nakikiramdam ito sa nangyayari sa paligid nun. Lalo na noong mabulabog na ang bahay nila Rinaldo. Bumubula daw ang bibig nito tapos naglabasan ng sangkatutak na insekto sa katawan. Sobrang nagtaka ako gawa ng bases sa narinig ko ay napakarami umano. Yung tipong walang tigil sa paglabas sa mga insekto na parang walang katapusan. Samantalang hindi naman ganon kadami ang ginamit ko. Ayon naman ni kay Tandang Karing, kahit isa lang sana ay pwede na dahil kapag nabuhay ito sa katawan ng isang tao, dadami. Pero dahil sa may bilang din ang ginamit ko, 10 beses ang dinami nito paglabas sa katawan ng tao noon. Ora mismo, diniklara kaagad na patay na si Ronaldo. Naroroon kami ni Tandang Karing na para na rin mga marites na nakikiusisa. Mahinang sinabi sa akin ni Tandang Karing na may 2 albularyo daw na nasa paligid. Mag-usal daw ako ng pangtago. Sinunod ko yon. Pero kahit magpaganon pa man ay napapailing ang matanda. Sabi niya dapat laso na lang dahil yun ang pinakamaingat na pamamaraan. Ngayong sinabayan ko daw ng barang, mapupukaw na ang simpatya ng mga may karunungan sa paligid. Isa na lamang ang iisipin ng mga ito, na yung mga kaganapan ngayon ay may kinalaman na dito ang pagpapadaot. Mula sa asawa at mga anak ni Rinaldo. Biro nyo, sunod-sunod na daw yun na parang epidemya. Umalis kaming 2 nun, pero patuloy sa pagsasalita ang matanda. Yun bang sa Bisaya pa ang tawag dito ay nagsigi o yaw-yaw. Pinapagalitan ako. May mga nakakakilala pa naman umano sa kanya. Ang mahirap pa dyan ay karamihan sa mga tao dun sa amin. Duda talaga na may kinalaman si Rinaldo sa pagkamatay sa mga magulang ko. Siyempre, binabantayan ng mga tao ang 2 panig. Ang panig ko at ang panig ng pamilya nila Rinaldo. Ngayon dahil sa madalas na kaming nagsasama ni Tandang Karing, mapapansin umano ng mga tao ito na makakarating naman sa mga taong nakakakilala kay Tandang Karing na may karunungan. At syempre wala nang ibang iisipin kung hindi nagpapaturo na ako noon sa pagpapadaot. At ito ang magiging rason ngayon na maiimbestigahan ako ng may mga karunungan na yung mga nangyari sa pamilya, ako ang may kinalaman. O hindi naman kaya si Tandang Karing. Napakunot ang mukha ko dahil tamang-tama si Tandang Karing. Walang lusot. At bakit ko nga ba naisip na barangin? Lantaran pa talagang ebidensya na nigawa ng may mga insekto talaga. Madadawit ako nito. Pero hala sige, total ay nasimulan mo na. Kung sino ang hahamak at sasadyay hanapin natin ng solusyon. Dahil natitiyak talaga akong may mangyayari. Maging sa akin nga may mangyayari. Yung kaanak ng asawa ng tiyo mo. Hindi kaya yun hahanap ng paraan. Alam mo, sobrang laking gulo nito. Pero kung nakahanda kang harapin ito, abay, harapin na lamang nating 2. Ay, sarap ng kutusan. Kapag may hindi maganda dito sa bahay mo, doon ka na tumira sa bahay ko ha. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko po. Mali ako. Bakit kasi hindi niyo sinabi sa akin na may batayan pala? Tinuro niyo pa yung barang tapos nagsisisi kayo ngayon. Aba, ako pang sinisisi mo. Ano bang sinabi ko sa'yo? Lason lang. Yun naman ang sinabi ko, di ba? Nagbabagong buhay na ako eh. Uuwi na yung mga anak ko. Sumulat na. Walang hiya ka talaga. Umuwi ang matanda. Aminin ka, Sir Seth, na napatawa talaga ako noon. Isipin nyo, iba kong ituring itong si Tandang Karing ng mga tao doon pero nakilala ko ang pagkatao niya ng lubos na malambot pala ito. Tama si Tandang Karing. Dahil ilang mga araw lang, may dumalaw sa akin. Kasalukuyan akong nasa umanon. Nililinis ko ang maisan.
Tinatanggal ko ang mga damo na umaagaw sa patabang nilagay ko para sa mais. Naroroon sila sa bahay. Sa gilid lamang ng puno ng chiko na kasilong. 2 lalaki. Ako naman hindi pa ako lumalapit. Alam ko na kasi kung anong sadya. Nagmamasid muna ako at baka may dalang kung ano ito at patay na lang ako bigla nun. Walang ano-ano ay dumating si Tandang Karing. Hindi ko alam pero madalas itong bumibisita sa akin. Takip silim na nun. Yung tipong tapos na siya sa kanyang gawain. Nga pala, itong matandang ito ay may kita kahit hindi masyadong nagbibilad sa uma. Dati kasing guro at may nakukuhang benepisyo ito. Malaki ang lupain at ang iba dito inaalagaan ng mga saop niya. Sobrang sipag nga lang at ayaw na nitong hindi magtrabaho kahit matanda na. Nasa edad 70 na si Tandang Karing. Maliksi ito kahit bako ang katawan. Tiningnan ko lang si Tandang Karing. Nagsasalita ang isa sa mga ito. Medyo kampante ang matanda. Nakamaayos na tindig. Kung kaya't lumapit na ako doon. Hanggang sa narinig ko na ang sinasabi ng isang lalaki. May gusto lamang daw itanong patungkol sa akin noon. May nakapagsabi kasi patungkol sa nangyari sa pamilya ko. Doon mabilis kong naisip ng mga pulis siguro ito. Pero nung tuluyan na ako makalapit, dugyot naman ang mga itsura. Si Tandang Karing ay pasimpleng tumingin sa akin. Yung mga mata nito ay nangungusap na wag akong kikibo. Hindi ko alam pero parang ganun ang pagkakaintindi ko. Tumabi lang ako sa kanya. Ito namang lalaki na puro sakto sa edad. Tapos may kitang parang magsasaka ang pormahan. Yung nagsasalita, may bigote. Makapal ang suot niyang damit, nawari nagdoble dahil nilalamig kahit mainit naman ang panahon. Ganon ba? Pwede bang malaman kung ano mga itatanong ninyo? Wala kasing pinag-aralan ng batang ito at baka may kung anong masabi. Ako yung tumatayo niyang magulang ngayon. Sa akin sumasandal. Pwedeng ako ang kausapin niyo yung kung ito man ay patungkol sa pagkamatay ng nanay niya. Alam ko na yung lahat doon. Nagkatitigang ang 2 lalaki noon. Yung isa parang nagagalit. Dediretsuhin na kita, tanda. Kilala kita at alam ko may kinalaman ka sa pagkamatay ng pamilya ni Rinaldo. Huwag na tayo maglokohan dito. Ito bang binata? Mukhang hindi siyang gumawa nun . Ikaw. Wika ng isang lalaki nun. Pangalanan natin siyang Tatro. Pasimple pang Siniko ang kasama. Napangalanan nating Loloy. Ito'y mas bata-bata ng konti. Oh, kita nyo na. E di tama lang ang sinabi ko kanina habang wala pang isang ito. May gagawin kayo sa kanya. Ipapaalam ko lang na kung ano man yung pagdududa nyo, posible. Posibleng oo, posibleng hindi. Naranasan na ito ng binata dito. Ang pinaparatangan niya na ang pumatay sa kanyang mga magulang ay si Rinaldo. Pero may naniwala ba? E ba nagdududa lang? Pero sa huli lumalabas na ang taliwas na ang paratang na yon. Ginulpi pa ito at nakakaawa naman. Masakit yun, di ba? Yung nakita mo ang pangyayari pero walang maniniwala sa'yo. Partida, nakita niya pa yan . Tapos kayo walang nakita. Anong karapatan nyo ngayon para mamaratang? Kung ang nakakita nga walang karapatan kayo pa. Umalis na kayo dito. Huwag nyo antayin na may gawin ako sa inyo. Kilala nyo ako, di ba? Siguro naman alam nyo din kung gaano ako kadelikado. Alis! Masyadong matalim ka magsalita. Kung sabihin kong hindi kami aalis, anong gagawin mo? Kilala kita. Delikado ka, talagang brutal. Pero may magagawa ka pa ba sa ganyang edad? Tatalab ba ng oramismo ang inkantasyon mo? Napupundi naman sa amin habang sinasaktan ka. Tingin ko pagsisisihan mo lang yung tanda . Sabat ng lalaki noon. Dahan-dahang gumagalaw ang kamay na animoy may dudukutin ito sa bewang. Hinata ko si Tandang Karing pero sobrang tigas niya. Hindi ko man lang mayugyug ang katawan. Para siyang bakal nun at napakainit ng kanyang katawan. Tumabi ka ng konti, apo. Ako nang bahala dito. Mukhang sinusubok ako nang wala sa oras. Minamaliit ang kakayanan ko. Dahil ba sa matanda na?
katawan lang ang tumatanda. Ang kaalaman hindi. Mas nagkakaroon ito ng bisa at mas nagiging malakas at delikado. Matapos lang makapagsalita nitong si Tandang Karing, kitang-kita ko ang nanlilisik niyang mga mata. Yung tipong kinilabutan talaga ako dahil unang beses kong makitang ganun siya. Ramdam ko ang pag-alinsangan ng paligid. Maaraw nun pero pahapon na. Mas uminit pa. Ito namang dalawang lalaki ay para bang biglang nabahag. Yung pinangalanan nating Tatro na nagmamaangas. Nagbago ang mukha niya. Kinalabit si Loloy tapos sinabing umalis na daw sila. Aalis? Pagkatapos niyong pairali ng galit ko, aalis kayo ngayon. Pagkatapos umapaw ang karga ko, aalis na kayo. Total nakapagbitaw ka na ng paghahamon. Ituloy mo na lang. Dahil kahit umalis pa kayong dalawa, bibit-bitin niyo talaga yung bibitawan ko sa inyo. Bigla na lamang lumuhod sa harapan itong si Tatro. Nagmamakaawa na wag na lang umanong ituloy ang balak ni Tandang Karing. May pamilya siya at may mga maliliit na anak nun. Ito namang matanda. Kumalma. Nakakatakot siya. Kilala ko siya pero bakit ako kinilabutan at nagtayuan talaga ang mga balahibo ko sa katawan? Nauungusan niya ang karga ko na taliwas sa mga sinabi niyang mas malakas ako sa kanya noon. Kung ganun pala, nagbibiro lamang ang matandang ito. Inisip mo sana ang pamilya mo bago ka pa naghamon. Sa oras na makita ko pa kayo dito na umaaligid, totodasin ko na kayo. Mabilis na umalis ang dalawa. Nang makalayo naman ang mga ito, walang ano-anong sinabi ni Tandang Karing na magbalot na daw ako. Doon daw ako sa bahay niya. Mas ligtas ako doon kesa sa lugar namin. Muli ko na namang narinig sa kanyang katagang apo. Para bang tinuturing na akong kaanak. Sinunod ko siya. Nauna siya sa aking umalis. Pagkatapos ko namang makapagbalot ng mga damit ko, umalis na ako doon. Nakita ko ang matanda na naglilinis sa isang silid. Ang sabi niya ay doon na daw ako tumira. Dagdag pa nito, ang dokumento umano sa lupa dala ko ba? Itago ko daw ito at huwag iwawalay. Mula daw ng araw na yon, tutal ay naroroon na din naman ako. Tawagin ko na lamang daw siyang lola. Ako na lamang umano ang kapalit sa pangungulila niya. Pinadalan niya ng sulat ang kanyang mga anak. Na wika niya ay wag munang uuwi dahil may problema pa. Hindi ko alam ang sasabihin nun. Hindi ko din alam ang nararamdaman ko. Matutuwa ba ako o malulungkot? May parte na nagsisisi ako dahil nga ako ang dahilan kung bakit naudlot ang pagsasama nila ng kanyang mga anak nun. Dito ko na nakilala ng lubos si Tandang Karing. Para lang din siyang nanay ko. Akala ko pa ilalabas na magiging utusan ako noon sa bahay niya pero hindi. Pinagsisilbihan niya ako. Lahat ng payo't paalala, natamo ko at narinig sa kanya. Nalaman niyang may maayos na buhay ng kanyang mga anak. At kung uuwi man ang mga ito ay hanggang pagdalaw lang. Kung sakaling sumakabilang buhay na siya, ako daw ang mangangalaga sa lupain niya. Sabi ko sa sarili ko, bakit may taong ganito? Bakit ang bait niya? Bakit ang laki ng pagmamalasakit niya sa akin noon? Napapaiyak nga ako eh. Sa tuwing nagigising ako sa umaga tapos may pagkain ang nakahanda. Tapos itong si Lola Karing maagang naroroon sa uma. Nauutusan lamang ako nito kapag may importante siyang ginagawa. Yung tipong hindi niya maiwan ang gawaing yon. Katunayan, paggapas ng maisan ko noon ay siya na ang nagpaasikaso dito. Mga saop niya ang pinagapas dito. Tapos ang bigas pinapabenta at ang kita ibibigay sa akin ng walang bawas. Araw-araw niyang ipinapadama sa akin ang totoong buhay. Hindi niya na rin binabanggit sa akin yung nakaraan ko at ang mga ginawa ko. Lalo na ang mga karunungan. Tila ba nilalayo niya na ako dito. Minsan pa nga may isama niya na ako sa pagsimba niya. Born again ako. Dati siyang Katoliko pero naging born again nang may makapagpayong isang pastor. Ito yung kasagsagan ng pinagsakluban na siya ng langit at lupa. Yung tipong iniisip niyang magpakamatay
Ito ang naging dahilan kung bakit siya nagbago ng tuluyan. Pero nang malaman niya daw ang naging kalagayan ko, sobrang naawa ito. Bagay na naisip niyang turuan ako at ito na nga yung naabot ko noon. Saan ka ba nakakita ng tao na may karunungang itim pero relihiyoso, di ba? May pagbabagong nangyari sa akin. Pinapangako ko noon sa kanya na gagamitin ko ang itinuro niya hindi sa masama, kundi sa mabuting paraan. Pero kahit anong iwas, mapapasubo pa rin. Lalo't sobrang sariwa pa ng nangyari at naging matunog na ako sa mga tao sa lugar noon. Mabilis pa sa kuryente kasi kapag nagpakalat na mga marites. Nakakairita pakinggan. Nagpapantig ang tenga ko at parang gusto kong saktan. Pero paulit-ulit sumasagi sa isipan ko ang mga kataga mula sa namumutawing bibig ng Lola Karing. Huwag papatay. Kung may gawin ako hanggang sa mahihinang uri ng pamamaraan lang. Huwag gagamitin ng mga delikado. Pero dapat ay nasa tama umano ako. Kapag nagkamali umano ako, siya mismo ang papatay sa akin. Ito namang si Tatro. Tila nagtawag ng biyasa na makakapangtapat kay Lola Karing. Itong matanda din ang nagsabi sa akin noon. Nung minsang nagtungo siya sa kanyang saob, may nabanggit ang saob sa kanya. May nagtatanong-tanong daw ng mga tao na hindi nila kilala. Pabalik-balik ito at nakikita nila din yung inabiso ng matanda sa kanila na si Tatro. Palubog na ang araw ng mga sandaling ito. Kasalukuyan ako noong nasa likod ng bahay ni Lola Karing. Nagbubungkal ako ng lupa para lagyan ng basura. Nakakita ako ng palakad-lakad na tao sa may liblib. Hindi ko mawari kung lalaki ba o babae. Medyo malayo kasi tapos sumasalungat ang sinag ng palubog na araw. Hinayaan ko lang yon. Hindi naging maselan sa akin dahil hindi sumagi sa isip ko ang kakaiba. Hanggang sa narinig ko ang pagtawag ng matanda. Ang sabi ay pumasok daw ako ng bahay. Tinanong ko siya kung bakit. Bitbit ko pa noon ng malapad na pala na kinakalawang. Nasa loob ako ng hukay na hanggang bewang. Hindi siya nagbigay ng rason. Bagos ay muli kong narinig ang pagtawag niya. Sabi ko naman, tatapusin ko pa itong ginagawa ko. Habang nagkakalkal ako doon ay bigla na lamang akong sinigawan ng matanda. Naroroon na pala ito sa likod ko. Bingi ka ba? Sino bang nag-utos sa'yo na maghukay ka dyan? Pinapagod mo lamang ang sarili mo. Umari ka. Tinatawag na kita. May umaaligid. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi ko alam kung matatawa ba ako noon o matatakot. Yung mukha kasi niya ay parang paslit na nagtampo. Dali-dali akong pumanhik at sumunod sa kanya. Nung naroroon na kami sa kusina, doon niya tinuro ang nagmamasid noon. Yun din yung taong nakita ko. Pero ang sabi ko naman, ano namang meron doon kung nagmamasid lang ito pero ganoon na lamang ang pagkawindang ko. Nang sabihing hindi lang daw nag-iisa yon. 3 daw yon. At ang dalawa, malapit lang. May mga dalang baril. Tinanaw ko yung ibababanda. May tao nga doon habang naglalakad dito ng padapa sa mababang damo. Sa likod kasi ng bahay ni Lola Karing, pagbaba dito ay ilog na yon. Natakot ako. May baril eh. Etong matanday kita ko yung pag-aalala. Pero ilang saglit lang ay tumingala ito. Ang sabi ay patawarin umano siya sa gagawin niya. Pati na umano ang gagawin ko noon. Sinabi niya magpapakawala na daw ako ng mga nalalaman kong karunungan. Patayin umano ang tao sa oras na tumapak na ito sa loob ng bakuran. Walang ano-anong isinara ko ang mga pintuan noon at mga bintana. Nagtirik kami ng mga kandila noon sa may sala. Inilapag niya yung 2 ribulto niyang nakasilid sa kahon. Napapailing ako. Para bang napipilitan si Lola Karing. Napapaluha pa nga ito habang nakatitig sa akin noon.
Sinabi niyang kung hindi namin ililigtas ang sarili namin, mamamatay kami. Sinabi ko magsasaboy ako ng pakatay. Tumango ito. Ginamit ko ng sinulit nun. Nagmistulang bulate ito nang magkaroon na ng buhay kaagad. Nakikita ko sa labas ng bahay ang 3 tao kahit pa man nasa loob kami nun. Nasa pangitain ko na sila. Hindi ko alam kung anong papakawalan ng matanda. Basta sa pagkakaalala ko noon, nagyayaw-yaw lamang ito o sangbit ng mga kataga na halo-halo. Tunog orasyon na naituro niya sa akin, pero may halong lokal na dialekto. Noon hindi ko alam ito, pero matapos ay nalaman ko kung ano. Ang tawag dito, pamaba. Kombinasyon ng orasyon at mga nakagawiang salita. So ayun na nga, parang nagkaroon ng digmaan. Walang kaalam-alam ang mga nakamasid sa bahay na may ginagawa na kami. Hanggang sa bigla na lamang umungol ang isa ng madampian ng sinulid. Doon na ako lumabas. Nangingisa yon, habang yung dalawa naman nakatayo lang na para bang iniwan ng katinuan. Maya-maya ay tumakbo ang mga ito at sumisigaw. Yung tipong pagkasigaw pa, baliw pakinggan. Tawa na halong palahaw yon. Etong isa na nangingisay, tutuluyan ko na sana nun. Sinakal ko na nga para hindi na mahirapan pa, pero sinabihan ako ni Lola Karing. Pauwiin na lamang umano. Hinayaan ko na lang at dito ay bumalik ako sa loob ng bahay. Hanggang sa tumayo na yung tao at nagpasuray-suray. Naglakad ito palayo. Sabi ng Lola Karing, tama lang daw ang ginawa namin. Mabuti at hindi gaano nakalapit ang dalawa. Dahil doon daw tumama ang pamaba niya. Habang ang tinamaan ko naman, yung nasa gilid ng bakuran. Hayaan daw na doon malagutan ng hininga sa mismong tirahan. Mahirap daw kapag ganun o doon ito sa paligid namin mamamatay dahil mapagbibintangan kami. Kinabukasan, umugong ang balitang pagkamatay ng bihasang albularyo na dating rebelde. Kasama ang 2 alipores nito. Nawalan sa katinuan. Ayon sa haka-haka, baka nagkaroon umano ng kalabang aswang ang mga ito. Kaya nagkaganon kasi kilalang manunugis ng aswang ang mga yon. Patay mali siya lamang kami noon. Hanggang sa pagsapit ng hapon, pumunta itong isang saop ng matanda. May narinig umano silang haka-haka. Yung pagkamatay doon ng mga rebelde, walang ibang pinagbibintangan kundi kami. Alam niyo kung sinong nagpakalat? Si Tatro. Wala namang naniwala pero nagbanta daw si Tatro. Papatayin daw kami noon dahil mga kampon kami ng dilim. Imbis na matinag si Lola Karing, sinabi pa nitong malaya ang mga taong galit na lumapit sa bahay. Pero wag lang magkakamali ng kilos nang hindi niya magugustuhan dahil paglalamayan kaagad ito kinabukasan. Kilala si Lola Karing ng kanyang mga saop. Isang pamilya lamang ito pero pinagkakatiwalaan talaga ng matanda. Mababait kasi. Ginagalang nga ako Doon pa lang talaga ako nakaramdam na may gumalang sa akin. Pero ang ipinagtataka ng mga ito kung bakit daw mahal na mahal ako ng matanda kahit na hindi ako kapamilya. Medyo naging tensyonado ng sitwasyon. Bagamat hindi ko ramdam ito kay Lola, pero alam kong tensyonado siya. Sinong hindi, di ba? Pero sa kabila ng lahat ng yon, wala namang nangyari hanggang pagbabanta lang. Pero ito naman ang dahilan kung bakit nililimitahan na ako noon ni Lola Karing. Iwas-iwasan ko daw lumapit sa mga tao. Hanggat maaari ay huwag kakausap ng kung sino. Oo, at may malakas na karunungan ako. Pero walang silbi ito kung patraidor naman ng kalaban. Malaki ang epekto nito sa akin. Lalo na nasabihan ako ni Lola Karing na pag-aaralin niya ako noon. Hanggang grade 4 lang kasing natapos ko, Sir Seth. Katunayan kapag walang pinagkakaabalahan, tinuturuan niya ako magbasa. Tapos alamin ang mga sagot sa mga nilubag na numerong sinusulat niya.
Math teacher po siya. Sobrang talino ng matandang ito. Masaya ako nun. Pero paano matutuloy ang pag-aaral ko kung may nakaatang naman na peligro, di ba? Sinasabihan ko ang matanda na hamakin na lamang itong si Tatro para maging malaya ako. Pero ang sabi niya, huwag daw akong gagawa ng hakbang dahil halos lahat ng mga tao nagmamasid sa mga kinikilos namin. Hindi na may pagkakailayan gawa ng kami ngayong issue nun na nasabit naman ng matanda. At kapag gumawa ako ng hakbang, walang ibang iisipin ng mga tao kung sino ang salarin, kundi kami pa ring dalawa. Sabi ko naman sa kanya bakit, samantalang malayang ang nakakapagbanta itong si Tatro. Dagdag ko pa kung hindi kami kikilos, idedemanda na lang namin. Pero pinaintindi niya sa akin na magiging komplikado lamang umano ang lahat. Mas magkakaroon umano ng problema. Kaya ang pagiging tahimik muna ang gagawin at palalamigin ang sitwasyon. Sumang-ayon ako noon. Wala din man ako magagawa. Tama naman si Lola Karing. Sa lahat ng mga sandali ay tama siya palagi. Bagay na hinahangaan ko talaga siya ng gusto. Bukod sa nanay ko, inspirasyon ko na rin ang matanda noon. Lumipas sa mga buwan. Parang hindi na lumalabas ng bahay ang matanda. Lagi na lamang itong nasa loob ng silid na kahiga. Tinatanong ko naman kung ano ang problema pero ayon sa kanya, masama lamang ang kanyang pakiramdam. Nagtataka ako. Nakakapanibago. Oo at matanda siya pero maliksi kasi talaga yon. Malakas pa nga sa akin Parang hindi siya pinaglilipasan ng panahon sa sarili niya. Tapos bigla ko makikitang ganon. Nanghihina, napakalamlam na mga mata, at may kung anong dinadaing sa katawan. Dito na ako nagduda. Kaya naman inobserbahan ko ito. Doon ko nalaman na gabi-gabi itong gising. Nasa tapat ng altar niya. May mga sinasangbit na kataga. Para bang may kagalit ito o katunggalinon. May hawak pang lubid at hinahampas niya yun sa pader. Kada alas 11 ito hanggang 1:00 ng madaling araw. Hindi ko naman ito tinatawag gawa ng baka pagalitan ako. Pero habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Mahina akong nagtanong sa kanya. Sinabi kong nakikita ko yung ginagawa niya gabi-gabi noon. Gising na parang may kalaban. Dito niya sinabi sa akin ang lahat. Hindi daw niya idinadaan sa pagkompronta si Tatro. Dinadaan niya ito sa tinatawag na pantok. Nakikipagkumbate daw si Lola Karing. Sinubukan niyang idaan ito sa ganoong paraan para hindi kapansin-pansin. Pero may tumutulong daw kay Tatro. Lubhang malalakas ito at 3 pa ang tumutulong sa kanya. Kaya daw malaki ang naging epekto nito sa kanyang katawan. Malaking kabawasan sa kanyang karga na nagpapanatili ng lakas niya na ginagamit niya naman sa araw-araw. Ang hinahangad niya lang noon ay matalo ang kalaban niya sa ganung proseso. Pero nauubos ng lakas niya at baka hindi na siya makatagal. Bakit naman po hindi niya sinabi sa akin, La? Nang may maitulong naman po ako. Lola naman Ano ka ba? Makakayanan ko ito. Magtiwala ka lang. Gaya ng ipinangako ko pag-aaralin kita. Walang magbabago doon. Ito naman yung pangarap mo, di ba? Pagkatapos nito ay ang magkaroon ka ng edukasyon nang hindi ka nalalamangan pa. Kaya nga ginagawan ko ng paraan ng ako lang dahil kapag sumali ka baka may mangyari sa'yo. Napaiyak ako noon. Sobrang naawa ko sa kanya. Kaya pala siya kumikilos ng mag-isa. Kaya pala niya ginagawa yon. Yung akala ko na mauudlot ang pangako niya, ginagawa niya ito ng paraan. Napalood ako noon at nag-iiyak sa harapan niya. Kahit nga ngayon, Sir Sat, habang sinusulat ko yung kwentong ito, napapaluha ako. Siya yung humalili sa pagmamahal na ipinagkait sa akin noon. Ginampanan niya ang pagiging ina at lola sa akin. Ginampanan niya ang nawala sa akin, Sir Seth. Niyakap ko siya. Sabi ko kung maghihirap man lang din siya dahil sa akin para sa kinabukasan ko,
Hindi ko nalang hahangarin yon para walang mangyari sa kanya. Hindi ko kayang mawala siya. Siya na lamang ang pamilya ko. Ang higpit ng pagyakap niya sa akin na para bang sumapi sa katawan niyang nanay ko noon. Hinahalik-halikan pa ako nito tapos pumatak ang luha niya. Tama na Pula. Ayoko na mag-aral. Gusto ko lang dito. Sapat na sa akin to, masaya na ako. Itigil niyo na yan ha. Wag na la. Wag po kasi baka mawala ka sa akin. Tumango si Lola. Humingi siya ng pasensya sa akin noon. Nangako kasi siya tapos hindi na matutuloy ito. Hinahanapan niya naman ng paraan. Sabat ko naman ay ayos lang, walang problema. Hindi ko na kailangan yon. Kinagabihan ay hindi ko nakitang matanda sa tapat ng altar. Naroroon ito sa may sala tulog. Ako pa ang naglatag ng mahihigaan niya. Tumabi ako sa kanya. Akala ko noon kapag itinigil niya ang ginagawa niya, matatapos na doon ang lahat. Pero hindi. Kinukulit siya ni Tratro. Pinapako ang Lola Karing. Ilang araw ang lumipas noon ay bigla na lamang itong sumigaw. Hindi siya nakakagalaw. Nasa bulwagan siya ng bahay noon. Daing ng daing. Sinabi sa akin ng lola na pinaparusahan daw siya. Takip silim na noon. Ginuyod ko ang lola papasok ng bahay. Pinuntahan ko ang isang saop niya, si Lando. Ito yung anak noong laging nag-aabiso sa Lola Karing. Sinabi ko sa kanya na bantayan ng lola, na napapailalim ito sa pagpako. Wag na wag niyang iwan. Nagtanong naman si Lando kung ano naman daw ang gagawin ko noon. Sabi ko hahanapin ko kung saan ang salarin. Narinig ko ang pagpigil ng matanda sa akin. Mahina niyang sinabi na wag ko daw gagawin yan pero buo na ang loob ko, Sir Seth. Hindi ko siya kinibuan. Niyakap ko at hinalikan sa noo. Kasabay naman nun, pinahid ko ang panyo niya sa pawisang muka. Tapos umalis na ako. Dala ko ang sinulid at garapa na may lason. Sumaglit ako sa puno ng chiko. Kinuha ko ang mga alaga ko doon. 2 na lamang sila. Namatay na siguro ang isa. Nagpakawala ako noon ng orasyon. Sa liblib ako naglalakbay. May idea ko kung nasaan si Tatro. Sa kung saang baryo. Pero hindi ko alam kung alin sa mga bahay dito siya nakatira. Basta ang naiisip ko noon ay sinulid at alaga ko ang uutusan ko. Papatayin ko siya 10 na mga kasama niya. Tutalay gabi naman. Walang makakaalam nito. Lalo pat abala ang hayop na yun sa pagpako sa Lola Karing. Nang makarating ako sa lugar ay naghanap ako ng pwesto. Nagtirik ako ng kandila noon. At walang ano-anong pinakawalan ko na ang alaga ko. Lulan naman ito ang mga lason. Kako sa kanila. Ubusin ng mga taong nagpapahirap sa matanda. Sinambit ko ang pangalan ni Tatro. Kahit hindi na kailangan. Gawa ng dala ko noon ang panyo ng Lola Karing na ipinahid ko sa pawisan niya mukha bago ako umalis. Gamit nito ay lalakbay ang talandor na maayos. Na siya namang gagabay sa mga alaga ko noon. Matapos lang mawala sa paningin ko ang 2 butike. Sinulid naman ang inutusan ko. Titiyakin ko talaga na hindi ako papaltos doon. Kung sakaling sumablay ang mga butike, may sinulid ako. May pakatay ako na walang sino mang makakamalay nito kahit sino pang bihasa noon. Ay na nga, pagkabigkas pa lamang ng mga pangunahing orasyon, nabuhay ang sinulid na para bang may nakahawak sa kabilang dulo nito na hindi ko nakikita. Lumawig ito at sobrang haba nun. Isang direksyon lang ang tinutungo. Ito din ang direksyon kung saan nagpunta ang mga alaga ko nun. Hanggang sa nagsimula na noong magsiksika ng pangitain ko. May madilim, may maliwanag at may panakanakang tao akong nakikita. Nakarating ang pangitain yun sa dulo ng baryo. Maliit na bahay. May 3 tao akong nakikitang nag-iinuman at nagtatawanan sa labas nun. Ito na siguro.
Sabi ko pa. Hindi ako nagkamali. Yun na nga. Nasisilip ko si Tatro sa bintana na may kung anong ginagawa. May hawak itong tila ba tela na kulay pula. Kumpas ng kamay. Narinig ko pa ang sinabi nung isa sa mga nag-iinuman doon. Tuluyan na lamang para diretsa patay na at wala na silang problema. Huwag na daw pahirapan pa. Sabi naman ni Tatro ay kumakapit daw ang matanda nun. Masyadong makunat pero matutuluyan niya pa rin umano ito. Gigil na gigil ako nun. Yung bote ng alak, doon ko pinakatay ang lason. Sunod naman noon si Tatro. Siniguro ko talaga na walang ligtas. Pagkatapos kong padampiin sa bibig ang sinulid, sa tenga naman at mata. Walang kamalay-malay ito at iniisip lamang na buhok niya yon. Mahaba din kasi yung buhok ng hayop na ito eh. Noong lumabas sa pangitain ko ang pagtirik ng kanyang mga mata, pinabalik ko ng sinulid ko. Umalis na ako kagad sa lugar na parang wala lang. Bahala na yung mga alaga ko. Kung uuwi yung buhay edi maayos. Pero sa tingin ko, uuwi talaga yun kahit malayo pa. Nang makarating ako sa bahay, maayos na ang lola. Pero nakasimangot yung mukha niya. Nakutusan ako. Ano ba daw ang ginawa ko? Kaya niya naman daw yon. Hindi ka agad siya mapapatay dahil nga nakapagpahinga naman siya mula sa ilang araw na kumbate. Sabi ko naman nilason ko lang. Gabi naman at walang nakakaalam dito. Sinama ko na syempre yung mga tumutulong kay Tatro. Dagdag ko pa. Si Lola ang nagiging sumsuman sa inuman doon. Tiyakin mo lang apo ha, dahil magiging walang silbi ang lahat. Tingnan natin bukas. Alando, alamin mo nga doon sa lugar nila. Huwag ka magpapahalata ah. Kumilos ka na ngayon din. Naroroon pa kasi si Lando noon. Walang ano-anong sumunod dito. Tapos mga 2 oras ay bumalik. Pasado 11:00 na yun ng gabi. Dala ang balitang 3 tao ang isinugod sa ospital. Patay na daw si Tatro. Hindi siya tiyak kung buhay ba yung mga sinugod. Pero ayon daw sa mga narinig niya doon, sumuka na lamang ang mga ito ng sumuka. Nanghina. Ayon naman kay Lola Karing ay wala ba umanong nagduda sa presensya ni Lando doon. Wala naman umano. Basta ang narinig niya lamang umano sa mga tao noon. Nagkalasunan ang magkakaibigan. Marahil isa daw sa mga yun ay naglagay ng lason sa iniinom at nagpatiwakal na din ito pagkatapos. Kung gano'n ay hindi tayo paghihinalaan. Tandaan mo Lando, ikaw lang ang nakakaalam nito at kami. Kung kumalat ito, ikaw lang ang sisisihin ko. Opo manang, noon pa naman po alam na namin kung sino ka. Siyempre, kung pinoprotektahan mo kami, siyempre pinoprotektahan ka namin. Umalis si Lando. Kinabukasan gaya ng dati, umugong na naman ang balitang may namatay. 4 na tao. Ika-4 si Tatro. Pero hindi ko na narinig na may nagdududa sa amin noon o nadawit ang pangalan namin. Para bang nagkaroon ako ng bagong buhay noon. Lumuwag ang pakiramdam ko. Oo at kasalanan pa rin yun pero yun lang din ang kasalanan na nagbigay ng maayos na landas sa akin. Nakuha ko ang hustisya. Nagkaroon ako ng mabait na lola. Umuwi ang mga anak niya. Nakilala ko isa't isa. Nalaman nila ang nangyari sa akin at nalaman din nila kung paano ako tinulungan ng matanda. Parang sanay na silang pakinggan ng ganitong usapan. Naisip ko ganun siguro kasama itong si Lola Karing dati kaya hindi na bago sa kanyang mga anak ang mga narinig na mga ito. Pumayag ang mga anak niyang manatili ako kay Lola Karing. Mas mabuti nga daw yan para hindi naman mangulila ito sa kanila. Nakapag-aral ako at nagtuloy-tuloy talaga hanggang kolehiyo. Guro ang kinuha ko. Major in Math. May mga pagkakataon sa buhay natin na dadagsain talaga tayo ng sandamakmak na problema. Kasama na yon. Pero minsan ay hindi nga lang timbang sa iba. May malala at aakalain mong hindi ka na makakausad pa. Pero ang lahat naman ng ito ay nakadepende sa iyo. Kung hindi ka susuko,
magtatagumpay ka. Humingi ako ng lubos na kapatawaran sa Panginoon. Ginagabayan niya ako. Hindi pala niya ako pinapabayaan. Bagamat masama ang ginawa ko pero binibigyan niya ng liwanag ang landas ko noon. Binigay niya sa akin si Lola Karing. Ipagpalagay na lamang natin na mali ang pagdududa ko. Nagaling siya sa masama. Pero bakit dahil kay Lola Karing ay naging mabuti ako? Di ba nga mapapaisip kayo? Bakit nagkaroon ako ng pag-asa? May makakasagot ba dito na taliwas sa iniisip ko noon? Lahat ng ito ay dahil lamang sa natuto akong manggaway o mangkulam noon. At lahat ng ito ay dahil sa isang matanda na tinuring ako na totoong kamag-anak.